po ang nagbukas ng RBA ng morning. So, there was a time na may RBA ng morning kasi nakikater sa mga call center. So, yung dating Vice President, pina-open namin 9 a.m. So, kami yon. Tapos, September, October, ang baba namin. Kasi yun yung tama sabi ni Alex na nag-revenge kami kay Zach Lopez. Pero, kami din yung dito kami nag-start yung Own Your Group. November. So, ino namin yung grupo namin, nandyan or wala yung upline. So, tanda ko pa hanggang builder lang yata kami nasamahan ni Zach. So, Own Your Group, kaya doon kami okay, nandyan or wala yung upline nandun. Kasi, ang na-realize namin, kumita pa rin siya. So, ang kawawa, kami. So, ang ginawa namin from the team namin pababa, kami na yon, wala na siyang babahala na kung nandyan siya, thank you. So kaway-kaway na lang siya. And October din, hindi ko nga alam kasi October, dito na ako na tanong dun sa dating may-ari ng kumpanya namin, kailan pwedeng mag-full-time sa iFern? So sabi niya, I don't know what. Sabi ko, kailan pwedeng mag-full-time sa networking? So, tinanong ko po, kailan pwedeng mag-full-time sa networking? So, sabi niya, there is no such thing naman na mag-full-time sa networking, basta follow your gut. In fact, tinanong ko pa si Mike Yulo, kailan pwedeng mag-full-time sa networking? Ang sagot niya sa akin, pagka natapatan mo na yung sweldo. So, ngayon, dito, first wave namin, call center, pinagbangga namin yung call center ni Alex at pinagbangga namin yung call center namin. So, doon ko din na-realize na laging tinatanong nila paano magpalaki ng networking o paano magpalaki ng iFern sa loob ng call center. Ang sagot ko hanggang ngayon, hindi mo mapapalaki ang networking sa loob ng call center. Kasi may magnega lang dyan, may hindi kumita, kalat na. Kasi isang building lang siya, isang room lang siya na malaki. Lalaki ang call center agent pag lumabas siya sa iFern, ayun, parang ito sa'yo din pag lumabas siya sa call center at mag-full-time sa iFern. Okay, never lalaki ang iFern sa loob ng call center, pero yung tao na lalabas sa call center, lalaki siya at lalaki yung income niya. Kasi may magnega lang dun sa building na yun, wala, nega na siya. So, yun yung na-realize ko. And then November, yun na yung lumaki yung income namin. December po, hindi ko nga alam bakit December ang baba namin dyan. Kasi December, naalala ko, doon na po ako gumawa ng sakit. So 1 month na ako, naman ring. So ang sobrang busy na namin nito, kasi dito, nawala yung first wave namin. So first wave namin nawala, kasi kami ang nag-a-adjust sa schedule, yung mga invites yung nag-a-adjust sa schedule namin. So ngayon, nung nasa shit, ang dami na, hindi na kaya. Ngayon, nag-leave ako ng December, gumawa ako ng sakit sa ovary para makapag 1 month leave ako. So, binayaran ko yung doktor, yung manager ko, ganyan, binayaran na, parang dinate na, binayaran namin para maka-leave kami ng 1 month. Ang reason ko, sabi ko, baka busy lang kami kasi may call center at may iFern, baka naman, tingnan ko kung busy ba talaga kami kung walang call center. Kasi dati, literally, sa 6 months po na to, idlip lang talaga yon. Pagka-out namin sa call center, 2 hours lang ako matutulog and then latag na. So talagang puwet-puwet, kasama namin sila Rain, sila Ken, kasi sa Tanay pa, tapos Batangas, sila Marvin and Ken. Tapos, basta ang layo, apat na taon yun yung agad namin. So 1 month, nung 1 month na nag-leave ako ng December, ako muna nag-leave kasi si Alice managerial position, so pwedeng wala, pwedeng pumasok, pwedeng late, ganyan, or pwedeng work from home. So sa 1 month na yon, doon basta naka 300,000 kami, siguro nasa amount ni Alex yon, naka 300,000 kami December. Ngayon, pagdating ng, pumasok kami ng January 3 of 2000, January 3 of 2017, nag-resign ako effective immediately. Kasi nakita ko na, ay kaya pala. And ang lagi kong thinking, pag hindi ako pinalad sa iFern, ang call center kaliwat kanan, pwede ako mag-apply ulit.
Pero yung iFern, minsan lang yung opportunity na yon. So sabi ko, pag hindi ako pinalad ng 3 months, tangin ang daming call center, pag walk-in na lang ako. Yun lang, kasi takot ako sa what if. May dalawang what if ako. What if para sa akin sa iFern, what if hindi? Paano ko siya masusubukan kung hindi ko talaga full-fledged? So the same lang din yun, Doc, para sa'yo, di ba? What if, di mag-resign ka, anytime may mga ospital, ang dami. So ganun lang siya. Yun po yung story niyan, kaya nakapag-resign ako ng effective immediately ng walang duda. Tapos nang hinayang pa ako kasi February meron pa kaming 14th month pay, mas malaki pa siya sa 13th month. Kinumputan ako ni Sir Tom noon. Alam na, hindi pa kami masyadong, parang isa lang ako sa mga nag-attend, kinumputan ako ni Sir Tom, anong pinanghahawakan mo dyan sa call center, ganyan-ganyan. Kinumputan niya ako, magkano yung income, magkano yung 13th month, magkano at all. So ngayon, na-realize ko, ay oo nga no, sabi niya kung kung ihataw mo ng everyday ng December, January, baka yung 14th month mo, doble or triple pa. Nangyari talaga. So yun yung, hindi niya naman tandaan kasi sa dami ng kausap niya. Pero yun yung na-retain sa akin. Sabi ko, oo nga no, bakit ako manghihinay sa 14th month, kung yung 1 month, pwede akong bigyan ng 300,000. So yun po yung nangyari. And I thank you.